Sa layang 5.7 nautical miles mula sa Ayungin Shoal, namataan namin ang Coast Guard ng China na sumasabay sa aming barko. Nakita rin sa radar ang isa pang papalapit na barko ng Chinese Coast Guard sa aming kinaroroonan. Nagmamadali itong makarating sa aming kinaroroonan sa bilis na 16 knots o 29.6 kilometers per hour. Mas mabilis kumpara sa takbo naming 6 knots o 11 kilometers per hour. Maya-maya pa, nagradyo na ang barko. Please identify yourself. This is Republic of the Philippines ship. Over. Distance 6.5 Charlie Golf 3014, nothing heard outboard bound. Bearing 282. Tumawag sila. Pero hindi nagpatinag ang pinuno ng misyon. Your vessel has entered the sea area of the Republic of China. Require you order your course to leave this sea area. Require you order your course to leave this sea area. Over. We are proceeding to reprovision our vessel, name Republic of the Philippines ship, number 57. Over. Ship, your action here has infringed upon the laws of the People's Republic of China. We order you immediately stop all illegal activities and leave this area. Over. Distance 1,800 yards. 1,800 yards distance. Makikita natin itong Chinese Coast Guard na merong number na 3401, talagang humarang siya dito sa dinadaanan natin. Kanina nga makailang beses silang tumawag dun sa distress channel at ang sinasabi nila sa atin ay kailangan umalis na tayo dito dahil ito raw ay teritoryo ng China. Kahit pa ilang lipa na lamang ang aming layo sa tila naghahamong Chinese Coast Guard at may panganib bang nakaamba, kalmado lamang ang aming mga kasamang sundalo at nakalusot sa malaking barkong nakaharang. Habang na-under pa siya, at the same time, tinumbok ko lang yung puwit niya, yung pantil niya na tawag sa amin sa naval terminologies namin para maibid namin siya. Doon ako dumaan sa likod niya. Tapos dire-diretso na tayo dito. Hindi na sila humabol. Matapos ang humigit kumulang isang oras na pakipagpatintero sa Chinese Coast Guard, sa wakas, matapos ang 36 na oras sa paglalakbay, napasok na rin namin ang Ayungin Shoal.